ito na dumalo sa pangyayaring pagpupulong sa Biyernes ng November 10, 2023 na magsisimula ng 10 a.m. to 12 a.m. ng umaga para pag-usapan ang mga proposal ng mga nabigyan ng gawain sa nakaraang pagpupulong. Ang nasabing pagpupulong ay magaganap sa Room ANS 205 sa Senior High School Department ng Universidad ng Nueva Cáceres. Umaga sa inyong lahat. Bago tayo magsimula sa ating pagpupulong ngayong araw, maaari ko bang matawag si Miss Jasmine upang kunin ang attendance lahat ng dumalo sa ngayong pagpupulong? Narito ba ang ating Vice Presidente Lian Villegas? Narito. Israel Marian Martinez? Narito. Kailangan ko ba Alexandra Caxijo? Narito. Ikaw ba makayang Francis Yubigue? Narito. Kyle Coros? Narito. Denver Alanis? Narito. Maria Jose Mar Santo? Narito. Hannah Galos? Narito. Ang mga sumusunod ay ang ligas na ngayong pagpupulong. James Macadel-Endres, Mark Migalsal, Russell Rodriguez, at J.B. Bernadette. Magandang umaga ulit sa inyong lahat. Nagpapasalamat ako sa pagdalo nyo sa ngayong pagpupulong. Bago nating simulan ang ating pagpupulong ngayong araw, maaari ko bang tawagin ang ating Vice Presidente na si Lian upang pangunahan ang ating pagpupulong ng panalangin. Tinawag ko kayo lahat para sa pagpupulong natin ngayong araw para pag-usapan natin ang mga action items na naka-assign sa inyo noong nakaraang pagpupulong. Upang malaman kung may mali o problema ba sa mga proposal nyo at para na rin ma-revise ang inyong mga proposal, i-present na nyo sa ngayong pagpupulong. Pero bago magsimula ang lahat, maaari ko bang tawagin si Jasmine upang magbalik tanaw sa nakaraang pagpupulong noong November 3? Magandang umaga sa ating lahat. Ang ating napag-usapan sa nakaraang pagpupulong ay ang sumusunod. Una, nagkaroon tayo ng eleksyon ng mga officers. Ito po ay isinagawa dahil ang mga opisyal ay makakatulong sa pagpapatagumpay ng ating club at magisilbi din silang gabay para sa mga miyembro ng ating club. Pangalawa, ang mga opisyal ay ibinigyan ng iba't ibang mga gawain o actions item na kailangan ipresenta ngayong pagpupulong. Yun lamang. Pag-uusapan lamang natin ngayon ang pagpupulong ay ating yung mga proposal tungkol sa mga action items na nalaan sa inyo noong nakaraang pagpupulong. Ang susundan natin lagi ng mga proposal na nakalaan sa inyo ay ang recruitment plan ni Kyle, poster ni Franz, financial initiatives ni Marian, death and recommendations ni Lian, training and development skill workshop ni Denver, at rewards and prizes ni Hannah. Bago ang lahat, maaari ko bang tawagin ang ating representative upang magbigay ng updates sa mga nangyari sa ating club.
Noong itinatag natin ang esports club natin noong nakaraang pagpupulong, sa nakuha kong report wala pa rin po tayong pagkalahok sa ating club kaya kakailanganin natin gumawa ng paraan upang mahakot ng miyembro, lalong-lalo na palapit ng intramurals. Kyle, maaari mo bang i-present na ang iyong proposal tungkol sa recruitment mo para ma-resolve natin ang mga kakulangan ng mga kalahok sa ating club? Nakaisip ako ng paraan upang makahakot tayo ng miyembro para sa ating club. At ito ay ang paraan paggawa ng poster na ipapalibot sa loob ng campus upang makuha ang atensyon ng mga estudyante sa ating campus upang sumali sila sa ating club. Para naman sa registration ng mga sasaling miyembro sa atin, maaari na lamang silang sumali sa ating GC. Para sa poster naman, ang graphic designer na natin ang bahala sa paggawa nito. Nasabihan ko na rin ang ating graphic designer na gumawa ng poster noong nakaraang pagpupulong para maipresenta niya ito ngayon. Base sa sinabi ni Kyle patungkol sa poster, maaari ba namin makita ang gawa mo, Franz, na poster upang mabigyan namin ng suggestion kung may dapat makaisip sa iyo? Magandang umaga sa inyong lahat. Ito nga pala yung nagawa kong poster. Kung mapapansin niyo po sa poster, nilagay ko na po dyan yung mga pangunang elemento para sa poster kagaya ng petsa ng pagsimula ng rehistrasyon hanggang huli tala nito. At nilakihan ko na rin po yung font ng ginamit sa poster para makita agad ng mga estudyante na naghahanap po tayo ng mga membro para sa ating esports club. Kung may mga suggestion po kayo patungkol sa poster na nagawa ko, pwede naman po kayong mag-rekomenda. Ako na po bahala na mag-revise nito. Ginawa ni Franz na poster. Ang suggestion ko lamang patungkol sa poster na ginawa ni Franz ay dapat nakalagay din sa poster ang pangalan ng ating esports club at dapat nasama na rin ang logo natin dito. Kasi ang dalawang elements na iyon ay magsisilbing highlight para ma-represent natin ang club natin sa pamaraan ng poster. At yung background color naman ay dapat nag-reflect entry sa color ng pan para mas kaakit-akit tingnan. Maraming salamat, Denver, sa iyong ideya. Tiyak na makakatulong ito sa mga players natin. Sumasang-ayon ba ang lahat sa suggestion, Denver? Ngayon, pag-usapan naman natin ang plano ni Marian para sa financial initiatives. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ang naisip ko pong plano upang tayo ay makalikom ng pondo para sa mga gastusin na gagamitin sa paparating na intramurals sa ating eskwelahan ay sa paraan pagbenta ng mga merch kagaya ng jersey, kagamitan at iba pang pagsisilbing daan para makakuha tayo ng pondo para sa ating sports club. Maraming salamat, Marian. Ang iyong plano ay tiyak na makakatulong sa ating upang makalikom ng pondo para sa paparating. Tumungo naman tayo sa rekomendasyon ni Lian para sa ating club. Lian, maaari mo bang ilahad ang iyong proposal? Ang naisip ko na rekomendasyon para sa ating club ay dapat magkaroon rin ng mga larong computer sa ating club na supported sa parating na paligsaan na mangyayari sa intramurals. Kasi karamihan ng players ngayon, lalo ng mga naglalaro gumagamit ng PC, ay igaganyo sa mga sikat na laro sa PC ngayon, kagaya ng Valorant, Dota, LoL at iba pa. Kaya mas mainam kung ang esports club natin ay limitado sa mobile at PC para mas maraming players ang sasali sa ating club. Sumasang-ayon ba ang lahat sa rekomendasyon ni Lian? Magtaas ng kamay kung may hindi sumasang-ayon dito. Ikaw, Maria, bakit hindi ka sumasang-ayon sa suggestion ni Lian? Hindi ako sumasang-ayon dahil kung isasali natin ang PC game sa ating club ay mahihirapan tayong maglikom ng pondo para sa karaniwan na PC. Kasi sa panahon ngayon, ang mga laro sa PC in demand na sa high specs. Ibig sabihin, kailangan pa natin ng malaking pondo para sa mga PC na maaaring magtugma sa mga laro na napili ng players. Hindi kagaya kung limitado lang ang ating club sa mobile games, hindi nakakailanganin ng mataas na spec ng phone upang makalaro kasi karamihan ng mobile games ay hindi nangangailangan ng mataas na spec para makalaro compared sa PC games.
At isa pa, hindi na rin natin gaano kailangan ng malaking pondo para sa parating na intramurals kung limited lang ang ating clubs sa mobile games kasi masyado malaki ang gagastusin natin kung bibili pa tayo ng average na PC para maging compatible sa mga games na sikat ngayon sa PC. Para mas mapadali ang pagdesisyon natin ukol sa nasabi ng mga size girl, tayo ay magtutukan na lang. Sino ang pabor sa ideya ni Lian? Magtaas ng kamay. Okay, tatlong boto para kay Lian. Para naman sa ideya ni Maria, magtaas ng kamay kung sino ang pabor dito. Okay, unanimous decision. At dahil dyan, ang ideya na lang ni Maria ang ating pipiliin. Maraming salamat sa inyong dalawa. Dumako naman tayo sa proposal o plano ni Denver patungkol sa training at skill development workshop para sa mga players. Magandang umaga sa inyong lahat. Ang naisip ko ng plano para sa pag-ensayo at pag-aaral at pagpapaunlad ng kasanayan ng mga manlalaro na sasali sa ating esports club ay dapat mag-ayos tayo ng mga coaching sessions o workshop isang beses, isang linggo para maasa o train ang mga skill ng mga players na sasali sa ating club. Depende sa laro na kasanayan nila para tiyak na ma-train ang kanilang kakayahan bago ang magmula. Makakatulong rin itong workshop na ito sa mga aspiring competitive players na sumali sa ating club para kapag sumabak sila sa industriya ng esports, sila ay tiyak na magtatagumpay. Kasi ang purpose nitong workshop na ito ay matulungan ang participants ng ating club na mahasa ang kanilang skills depende sa laro na pili nila. At ang pag-training sa kanila ay ma-expecto sa napili nilang laro. Sumasang-ayon ba ang lahat sa proposal ni Denver? Maraming salamat, Denver, sa iyong ideya. Tiyak na makakatulong ito sa mga players natin para sa paparating na intramurals. Hana, maaari mo bang i-present ang iyong proposal? Magandang umaga. Alam naman nating lahat na ang gantimpala at mga presyo ay isa sa pinakamalaking salik upang hikayatin ang mga malalaro na galingan sa isang laro dahil nga may mga insentibo dito. Kaya ang naisip kong plano para panatilihin ng mga manlalahok para sa ating club ay dapat magbigay tayo ng bonus sa pagtanggap ng membro kung saan magbibigay tayo ng gantimpala sa mga bagong membro sa ating club. Maaari itong maging kagamitan kagaya ng wristband, keychains at iba pa para naman sa mga palaro na gagawin natin lalo na sa paparating na intramurals. Ang rewards dapat na matanggap ng mga players ay cash prize at iba pa para mas galingan nila lalo upang manalo. Bali, yun lang naman ang ating agenda ngayon dahil napag-usapan naman na natin ang mga proposal. Subalit, meron pa tayong karagdagang anunsyo. Tayo ay magkakaroon ulit ng pagpupulong sa November 17. Same time lang rin upang pag-usapan kung may mga pagbabago na nangyari sa ating club. Mayroon pa bang gustong magrekomenda? Wala na po. Upang wakasan ang ating pagpupulong, maaari ko bang tawagin ang ating Vice Presidente na si Lian upang ipabatid ang kanyang closing prayer para sa ating pagpupulong. Maraming salamat ulit sa inyong lahat sa oras na binigay sa ating pagpupulong ngayong araw upang makapagplano ng maayos para sa ating intramurals. At dahil dyan, dito na nagtatapos ang ating pagpupulong. Maraming salamat